Kinabukasan nang magising si Capeta ay ipinaghanda niya ng babauning pagkain ang kanyang ama at ipinaghain ng almusal bago iyon pumasok sa trabaho. Habang ang araw na iyon naman para kay Naomi ay ang test runs niya para sa darating na East Japan Junior Championship Finals. Nang may hatid ang anak ay natigilan pa ito at napaisip sa dalawang bata na sina Takeshi at Isamu na siyang nasa likod ni Naomi. Nagsusumikap ang dalawa pero hindi pa rin sila sapat kaya naisip ni Minamoto na si Capeta ang kailangan ng kanyang anak. Sa Senado Library, nagbasa sina Capeta ng mga librong tungkol sa sasakyan at doon nabasa ni Capeta ang tungkol sa isang bagay. Ikinwento naman ni Shige sa kanyang boss ang nangyari kahapon. Noon lang nakita ni Shige ang anak na umiiyak dahil sa pagkabigo kaya naisip niyang sa huli ay nasaktan pa rin niya ito. Sinabi ni Kay na mabuti nga at pinayagan na makapag-go-kart si Capeta kaya hindi na umano iyon dapat makaramdam ng pagkabigo. At naikwento na naman nito ang hirap na pinagdaanan niya noong bata pa siya para lang mapakain ang dalawa niyang kapatid, at kung paano niya sinimulan ang kumpanyang iyon gamit ang isang solong power tiller na itinapon ng hukbo ng Estados Unidos. Pinagbuti niya iyon kaya nabuo ang Akari Paven Corporation. Sa hirap ng pinagdaanan niya ay maraming beses din siyang nabigo kaya sinabi ni kay Shige na hindi nito iyon dapat damdamin dahil maraming bagay sa mundo ang hindi masosolusyonan ng pagdaramdam. Hindi pa tapos ang sinasabi ni Kay ay nilayasan na ito ni Shige at pumunta kina Capeta. Lumabas na rin si Kay at muli itong pinasalamatan ni Capeta sa bigay nitong makina. Nagtanong si Kay kung mabagal ang makina pero sa halip na sumagot ay umupo lang ito kaya nagtaka ang matanda. Pumasok sa isip ni Shige na baka basagin ni Capeta ang makina sa harap ng boss niya kaya kinabahan ito nang biglang dumating si Minamoto. Natarante si Kay sa ganda niyon habang nagdiretso naman si Minamoto kay Capeta upang tanungin kung gusto nitong sumali sa karera gamit ang tunay na kart. Nagulat sila nang marinig iyon at hindi agad nakapagsalita. Sinabi ni Minamoto na isasali niya si Capeta sa tinatawag na SL Cadet na kahit bata ay pwedeng lumahok. Dagdag pa nito na kailangan niya si Capeta na maisali sa totoong karera dahil tungkol naman talaga sa karera ang pag-go-go-kart. Dahil hindi pa makasagot si Capeta ay muli itong inalok ni Minamoto na bibigyan ng mga hindi na nila ginagamit na makina. Pumayag si Capeta na sumali sa karera at sinabing hindi na niya kailangan ng makina dahil meron naman siyang gagamitin para manalo. Nagulat si Shige at tinawag na basura ang makina bagay na ikinainis ng boss niya. Maging si Minamoto ay iyon din ang sinabi at tinawag pang mabagal ang makinang iyon kaya lumakad na paalis ang boss. Nang biglang sabihin ni Capeta na makikipagkarera siya gamit iyon dahil iyon ang kanyang makina. Nagulat si Kay at naalala nung panahong pinagtiyagaan niya rin ang lumang makina. Nilapitan niya si Capeta at tinanong kung bakit ayaw nitong palitan ang makina gayong mabagal nga iyon at sinabi pang matatalo ang bata kapag hindi iyon pinalitan. Sumagot si Capeta at sinabing itotono niya na lang ang makina niya para mas bumilis. Ipinakita ni Capeta ang librong nahiram nila sa library kung saan niya nalaman ang ganoong bagay. Mas lalong humanga si Minamoto sa galing ni Capeta at sa pagiging seryoso nito para mas bumuti ang makina. Napabulong si Kay Minamoto at tinanong kung kaya bang mag-tuning ng isang bata. Para kay Minamoto ay wala iyon sa pagiging bata o matanda kaya posibleng magawa yun ni Capeta. Habang ginagawa ni Capeta ang tuning ay kinausap ito ni Minamoto at sinabing tulad ng ibang laro ay may tuntunin ding dapat sundin sa karera ng go-kart. Sa SL Race o ang Junior Cadet Race ay maaari lamang gumamit ng makinang KT100J kaya hindi maaaring magdala ng sariling makina ang mga kalahok. Iyon ay para ang kompetisyon ay maging tungkol sa kasanayan ng driver lamang at hindi ng makina. Sa tuntuning iyon, ang paggamit ng ibang makina ay masama at ang hindi susunod ay hindi papayagang sumali sa karera. Kung ganun ay tinanong ni Shige si Minamoto kung bakit nito bibigyan ng makina si Capeta. Sinabi ni Minamoto na iyon ay para makapag-ensayo si Capeta habang naghihintay sa araw ng karera. Nagbigay din ng kondisyon si Minamoto kapalit ng pag-iintindi nila sa lahat, mula sa pagkuha ng lisensya ni Capeta hanggang sa kanyang paglahok sa mga karera. Ang pagiging parte ni Capeta ng team na Auto House Racing at ipinangako rin ni Minamoto na tuturuan niya ng maayos ang bata. Naisip ni Shige na hindi niya nga magagawa sa anak ang iniaalok ni Minamoto kaya sasagot pa lang sana siya nang biglang sabihin ni Capeta na ayaw niya dahil meron na siyang team. At iyon ay ang kanyang ama at sina Monami at Nobu. Natigilan si Shige nang bigla siyang sikuhin ng boss at sinabing ano naman kung baguhan pa lang siya gayong lahat naman ay doon nag-uumpisa. Dahil doon ay nagkaroon ng lakas ng loob si Shige at humingi ng tawad kay Minamoto dahil sa pagtanggi nila sa alok nito. Sinabi ni Capeta na mag-ensayo siya gamit ang makina niya at aarkila na lang sila kapag sasali sila sa karera. Kaya sa huli ay nabigo si Minamoto sa kanyang plano.
Habang nagmamaneho ay natawa na lang siya dahil hindi niya inaasahang tatanggihan siya ng mag-ama at sinabing interesado siyang makita kung ano ang magagawa ni Capeta. Nang sumunod na araw ay nagkaroon na si Capeta ng lisensya na kailangan niya para makasali sa mga karera. Nagpasalamat si Capeta sa tulong ng dalawa niyang kaibigan at ipinangakong gagalingan niya. Sa silid-aralan, habang walang klase ay ipinagdisenyo ni Nobo ng helmet si Capeta. Napansin ng ibang estudyante si Nobo na taga-kabilang classroom at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Doon ipinagmalaking sinabi ni Nobo na ipinagdidisenyo nila ng helmet si Capeta dahil lalaban iyon ng karera. Nahiya si Capeta dahil ipinagsabi pa iyon ni Nobo pero talagang proud ang dalawa sa kanya kaya umakyat pa sa silya si Monami at ibinalita ang gaganaping karera ni Capeta sa isang buwan. Humanga ang mga iyon at isa-isang lumapit kay Capeta at tinanong kung bumili si Capeta ng ganoong cart. Ipinagmalaking sinabi ni Capeta na iginawa siya ng kanyang ama kaya mas lalong humanga ang mga kaklase niya. Nagtanong muli ang isang bata kung para saan ang helmet na sinagot naman ni Nobo at sinabing iyon ay para matakpan ang mukha ng mga kalahok at hindi malaman ng mga manunood kung sino ang mga iyon. Dinisenyohan ni Nobo ang helmet na may initial na CA bilang Capeta at kulay pula naman para maging sagisag ng kulay ng bandila ng mga Hapones. Pero sinabi ni Monami na pangit ang drawing ni Nobo kaya gumuhit ito ng disenyo niya. Nagustuhan iyon ni Capeta kaya sinabi ni Nobo na ipapinta na iyon kay Shige. Agad nga iyong ginawa ni Shige at mabilis iyong natapos. Sinabi ni Nobo na maganda ang kinalabasan ng helmet at mukha na talagang racer si Capeta. Inayos na rin ni Shige ang nakakilos sa frame ng cart na natutunan niya mula kay Minamoto. Nang matapos ang ensayo ay sinabi ni Capeta na mas maayos na ngayong imaneho ang cart kesa noon. Masaya si Shige dahil nakikita niyang masaya na muli si Capeta pero may isa pang problema, ang pambayad dahil lumampas sila sa oras ng pag-ensayo. Gayunpaman, sinabi niya kay Capeta na mag-ensayo pa iyon hanggat gusto nito at babayadan niya na lang ang buong araw dahil nakikita naman niyang seryoso ang anak sa ginagawa kaya ayos lang kahit masakit iyon sa bulsa. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng iba pang cart sa circuit at napansin ni Nobo na mabagal pa rin ang makina ni Capeta. Nabase ni Shige ang ipinadalang email ni Minamoto para mapabuti ang cart ni Capeta, kahit hindi niya iyon masyadong naintindihan ay wala siyang choice kundi ang paniwalaan iyon. Dumating si Kamada at pinayuhan si Shige na kailangan nilang pumunta sa Sabado sa circuit ng Habara kung saan gaganapin ang SL, sapagkat iyon ang araw na ibibigay ang mga makina at kailangan iyong may kabit dahil bibigyan sila ng oras para masubukan at mag-practice. Dagdag pa ni Kamada na libre siya sa araw na iyon kaya kung gugustuhin ni Shige ay maaari siyang sumama bagay na ikinatuwa naman nito dahil para may katulong siya. Dumating na ang araw ng SL at namangha sina Capeta sa itsura ng Habara. Maraming kalahok ang dumating na sa lugar at maya-maya pa ay isang magandang sasakyan ang dumating at nilatagan pa ng carpet ang dadaanan ng sakay niyon. Inakala ng mga ito na magandang babae iyon kaya nagulat sila ng isang malusog na bata ang bumaba at may kasama pa iyong unggoy na dumapo kay Capeta. Sinabi ng batang lalaki na parang nakita niya na noon sa circuit si Capeta pero sinabi ni Capeta na iyon pa lang ang unang beses na sumali siya sa karera. Bago umalis ay tinanong pa nito ang pangalan ni Capeta at saka nagpakilala rin bilang Momotaro. Abala na ang lahat sa pag-aayos ng kani-kanilang cart habang ang team ni Capeta ay naninibago pa. Pumila na sina Capeta para kuhanin ang makina at habang naglalakad sila ay nadaanan nila si Naomi. Napalingon si Shige at hinahanap si Minamoto pero sinabi ni Kamada na kailangan na nilang magmadali. Naiwan si Capeta habang iniisip nito na bukas ay makakalaban na siya gamit ang parehong makina na gamit din ni Naomi. Nagpakilala siya kay Naomi ngunit sinabi nito na nagkakamali siya kung iniisip niyang magkakalaban sila sa iisang karera. Hindi lang SL race ang karera bukas dahil dalawang event iyon kasabay ang East Japan Junior Championship na siyang karera ni Naomi. Kumpiyansa si Naomi na siya ang mananalo bukas sa Junior Championship at bago umalis ay pinagyabangan pa nito si Capeta. Sinimulan ng ikabit ang makina ng cart ni Capeta at maya-maya pa ay natapos na iyon kaya oras na para mag-practice ang bata. Nagulat sila sa bilis ng go-kart ni Naomi pero sinabi ni Kamada na kumalma muna dahil hindi pa kaya ni Capeta ang magmaneho kaagad ng ganon. Para kay Nobo ay ibang-iba ang estilo ng pagmamaneho ni Naomi kumpara sa iba at talagang napakabilis nyon. Matapos ang practice ni Naomi ay oras naman para sa junior cadet class. Nang paandurin ang makina ay nanibago si Capeta sa tunog at taginting nyon. Tumakbo na ang lahat ng go-kart pero naiwan si Capeta dahil naisip nito ang pangmamaliit sa kanya kanina ni Naomi. Dahil doon ay mas lumakas ang loob ni Capeta at desididong ipakita na kaya niyang mapantayan si Naomi balang araw.
Pinaandar na nito ang go-kart habang nakaabang naman sina Kamada kung gaano masasanay si Capeta sa KT engine na ginagamit para sa mga karera sa loob ng 15 minutong practice. Sa 15 minuto lang, maaaring tapusin ang bawat lap sa loob ng 40 segundo at kayang gumawa ng higit sa 20 laps. Hanggat hindi nasisira ang kart, magagamit ng husto ni Capeta ang oras. Nang yapakan nito ng konti ang accelerator ay nagulat si Capeta dahil nag-react agad iyon kaya humanga siya sa makina na pangkarera. Para kay Kamada ay magaling si Capeta dahil napabilis nito ang mabagal na makina pero merong higit sa 20 kmph na pagkakaiba sa pinakamataas na bilis sa pagitan ng KT engine na ginagamit sa mga karera at ang makina na ginamit ni Capeta mula sa isang generator. Para itong biglang lumipat mula sa track patungo sa pangkarerang sasakyan kaya maaaring mabigla si Capeta sa una. Nangangapa pa si Capeta sa makina habang sanay na ang mga kasabayan niya kaya nilakasan niya ang loob para makipagsabayan dahil nais niyang manalo. Napansin naman ni Kamada na naging maganda at swabe ang takbo niya. Habang nagpa-practice ang iba at nakaupo lang at umiinom ng juice si Momotaro dahil ayaw niyang makipagsabayan sa karamihan pagkat ang layunin niya ay mag-set ng course record doon, at para magawa iyon ay kailangan niyang magluwag ng konti ang course. Habang nanonood si Naomi sa mga junior cadet class, lumapit sa kanya si Adachi na taga monthly magazine J-Kart dahil napili siya nitong interviewin pero mukhang hindi siya interesado. Lumapit si Minamoto sa anak at sinabing importanteng trabaho bilang driver ang pakikitungo sa media. Habang patuloy na nagpa-practice si Capeta, nadala siya ng kanyang pagkamangha nang mapantayan niya ang isang racer kaya hindi niya napansin ang kurbadang daan na naging dahilan ng pagsalpok niya sa mga harang. Agad na nilapitan ng mga opisyal si Capeta at laking gulat nito at nagtaka kung ano ang nangyari at agad siyang kinumusta ng kanyang ama. Para kay Minamoto, walang kaso ang nangyaring iyon ngayon hanggat makakatakbo bukas si Capeta. Dahil kung totoo ang talentong ipinakita noon ng bata ay wala iyong ipinagkaiba sa ngayon. Ang bata ang kinumusta ni Kamada at sinabing huwag mag-alala sa kart dahil may binili naman silang mga ekstrang bahagi. Pinagpahinga muna si Capeta habang ginagawa pa ang kanyang kart. Habang tulala ay nanginag ang mga kamay ni Capeta at iniisip pa rin ang nangyari. Sinabi ni Kamada na normal naman sa nangangarera ang ganong pangyayari pati na rin ang takot na naranasan ng hindi nito makontrol ang sasakyan. Sinubukang palakasin ni Nobo at Monami ang loob ng kaibigan nang biglang mapatingin siya sa kart ng nakapantay niya kanina. Nang makita na ka-team yun ni Minamoto ay nagalit si Monami at sinisi iyon dahil sa pagbibigay ng maling payo kay Shige. Sinugod ng bata si Minamoto at sinabi ang paninisi nito. Lumapit naman ang dalawang bata sa team ni Minamoto at pinagtawanan ang go-kart ni Capeta kaya sinaway iyon ni Minamoto at saka umalis. Hindi akalain ni Capeta na mahihirapan siyang imaneho ng mabilis ang kart at inisip niya na hindi siya matatalo dahil pare-pareho na sila ng makina. Lumapit sa kanya ang galit na si Monami at sinabing pinagtatawanan sila ng team ni Minamoto. Niyaya ni Nobo si Capeta upang manood ng pagkukumpuni ng mga kart at doon nalaman nila na pwede silang mag-adjust ng mga bagay kahit hindi sira ang kart, bagay na hindi nagagawa ni Capeta. Sa kasong iyon ay iyon ang kahinaan nila dahil hindi nila alam kung saan dapat mag-adjust dahil hindi naman talaga mekaniko si Kamada kundi manager lang ng karerahan. Napaisip si Capeta na maraming bagay pa pala siyang hindi nalalaman. Akala niya ay makina lang ang pwedeng magkaiba pero hindi siya makapagmaneho gamit ang ibang makina kaya nasabi niyang hindi nga niya siguro kaya iyon. Sumapit ang gabi at tulog na ang lahat pero kinukumpuni pa rin ni Shige at Kamada ang kart. Lumapit si Capeta para humingi ng tawad pero sinabi ni Shige na matulog na siya dahil may laban pa siya bukas. Dahil hindi kumikibo si Capeta ay inisip ni Shige na aayaw na ito sa laban kaya sinabi niyang maliit na team pa nga lang sila at baguhan sa karera, at isa pa ay walang pera. Marami silang kahinaan at nahihirapan pa si Capeta sa bagong makina. Pero ang kart na iyon ay ginawa niya mismo para kay Capeta at aayusin niya iyon kahit ilang beses pa iyong masira. Matapos pangaralan ni Shige ang anak ay sinabi nitong bumalik na iyon sa pagtulog. Nang makahiga ay naalala ni Capeta ang mga sinabi ng kanyang ama at pinag-isipan iyong mabuti. Maagang nagising si Capeta at nakita niyang naayos na ang go-kart niya. Maya-maya pa ay sumikat na ang araw at muling binigyan ng pagkakataong makapag-practice ang junior cadet class. Habang sakay sa kart ay naalala ni Capeta ang nangyari sa kanya kahapon at ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ama at kung paano nito pinalakas ang loob niya. Pinaandar na niya ang makina at nagsimula na ang practice nila. Habang nagpapatuloy ay pinipilit ni Capeta na hindi magpadala sa kart na nasa harap niya at nag-focus sa kurbada hanggang sa naunahan na siya ng lahat ng kalahok. Pinag-aralan niya ang dapat gawin tuwing dadaan sa kurbadang bahagi at nagawa naman niya iyon ng maayos.
Isang 0.5 segundo lang at iyon ang course record na nagawa ni Naomi sa klase na iyon sa kanyang edad at nais niya iyong talunin ngayon. Layunin ni Capeta na manguna sa resulta at mapasali agad sa parehong karera ni Naomi. Sa parteng paliko ay napansin ni Monami na muling bumagal si Capeta kaya inisip nito na natatakot pa siguro iyon dahil sa nangyari kahapon. Nang biglang makita ni Nobo na nagkaroon naman ng pagbabago ang takbo ngayon ni Capeta kumpara kahapon. Ngunit maya-maya pa ay muling nataranta si Capeta pero mabuti na lang at nagawa niya iyon ng paraan at nalaman niya na ang teknik sa ganoong sitwasyon. Na hindi lang pampabilis ang accelerator at hindi lang manibela ang ginagamit sa pagbabago ng direksyon ng sasakyan kaya mas naintindihan niya na ngayon. 3 minuto na lang at matatapos na ang practice. Napansin ng team ni Minamoto na tanging sina Takeshi at Isamu lang ang may oras na mababa sa 31 segundo at walang ibang racer ang makakalampas pa sa mga iyon. Nang biglang makita ni Minamoto na may kotse na umikli ng 1 segundo sa bawat lap. Maging sina Shige ay namangha sa pagbaba ng segundo ni Capeta. Sinabi ni Minamoto na iyon ay dahil ibinababa ni Capeta ang accelerator at hindi masyadong ginagamit ang preno sa lap na iyon. Maging si Adachi ay nabigla sa ginagawa ni Capeta dahil mabilis lang nitong ginagamit ang preno tuwing lilaiko at hindi ginagamit para bumagal. Tiningnan niya sa kanyang listahan kung kaninong team ang may numero 14. Hindi siya makapaniwalang ang mahilig sa sasakyang tulad niya ay hindi kilala kung sino ang lalaking nagmamaneho na iyon. Para naman kay Minamoto ay may mali pa rin kaya kahit anong plano ni Capeta na paunladin ang pagmamaneho ay magiging mahirap pa rin iyon. Habang nagpa-practice pa rin ay mas nagagamay na ni Capeta ang pagmamaneho. Nang subukan niya na isagad ang kanyang bilis ay nagulat sina Minamoto pero nagawa niya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Minamoto dahil nagawa iyon ni Capeta sa kabila ng pagiging bata at baguhan nito. Napatakbo naman si Adachi dahil hindi siya makapaniwalang mahahanap niya ang isang bata na tulad ni Capeta sa SL Junior Cadet Race. Pero bigla siyang hinarang ni Mamatoro na balak magpa-interview sa kanya. Hindi na mapakali pa si Adachi at agad na tumakbo muli. Maya-maya pa ay humanga ang mga tao dahil naabutan na ni Capeta si Isamu at nalampasan pa. Hindi ginagamit ni Capeta ang preno para bumagal sa halip ay ginagamit niya iyon para baguhin ang direksyon ng kart at saka yayapakan ng accelerator. Habang iniikot pa rin ng iba ang kanilang manibela pabalik ay nagsisimula ng bumilis ang takbo ng kart ni Capeta, kaya kahit na may parehong makina ay may pagkakaiba ang mga iyon sa tuwid na bilis. Nadiskubre yun ni Capeta sa loob lang ng 15 minutong practice. Nagulat ang kasama ni Minamoto at hindi makapaniwala nang sabihin niyang iyon pa lang ang unang beses ni Capeta sa karera at talagang baguhan pa lang ang bata. Nanguna na si Capeta sa may pinakamabilis na segundo bagay na ikinagulat ng kanyang ama. Sinabi ng lalaki kay Minamoto na natalo ni Capeta si Naomi sa record nito sa junior cadet class.